video nga pala na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga 3 modification na ginawa ko dito sa aftermarket carburetor na kinabit natin sa modified engine ng motor natin. Nga pala, bukod dito sa motor ko, pwede rin naman tong gawin sa ibang motor na kinabitan ng aftermarket din na carburetor. I-drain ko nga pala muna yung gasolinang laman nitong float tank ng carburetor ng motor natin. Nga pala, isahod natin para hindi sayang. Pwede pa natin panghugas to ng ibang pyesa ng motor natin. Sara na nga pala natin yung drain ng float tank ng carburetor natin. Baka makaligtaan, sayang din yung gasolina pag nabuksan ng bukas yan. Unang idea nga pala ng modification na ginawa natin dito sa aftermarket carburetor natin ay nanggaling sa isang master mechanic ng motor na si Sir Tax Espinas. Yung butas na papasok dito sa idle jet natin, yan yung nakikita nyo na, nilakyan natin gamit tong porting tool natin para mas gumanda yung pasok ng hangin o venturi effect nito sa hangin na papasok dun sa may idle jet o pilot jet ng carburetor ng motor natin. Siguraduhin nga pala natin malinis tong butas na to papasok sa idle jet ng carburetor natin para mas males yung factor na umagok yung motor natin kapag i-rev natin to. Linisin ko na nga rin pala tong idle screw ng motor natin. Total, kinalas ko na rin tong carburetor na to. Malinis nga pala tong carburetor ko. Kinalas ko lang to para i-demo sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa kong modification dito. Sasara ko na nga lang pala muna tong idle screw ng motor natin. Tsaka ko na lang ibabalik yung pihit na tono na gusto ng motor ko kapag nakakabit na. Pangalawa nga pala modification na ginawa ko dito sa aftermarket carburetor na kinabitnan sa modified engine ng motor ko. Kung makikita nyo yung butas na daanan ng gasolina nang gagaling sa idle jet, kininisan ko siya para maging mas stable yung gasolina lalabas sa kanya. Kumpara nga pala natin yung butas na nilalabasan ng gasolina na nanggagaling sa pilot jet sa aftermarket carburetor din na ito. Kung papansinin natin, may kanto pa yung transition ng butas ng carburetor na to. Yung ginawa ko nga pala para mapakinis yung transition itong butas na ito, gumamit ako ng maliit na round file para mapakinis yung transition ng butas na nilalabasan ng gasolina na nanggagaling sa idle jet o pilot jet ng carburetor natin. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang tools na kung anong available lang sa inyo o sa lugar ninyo. Ginawa ko nga pala ito para maging mas maganda yung daloy ng gasolina na nanggagaling sa pilot jet ng carburetor natin para maging mas smooth o stable yung idle ng motor natin. Nakatulong nga pala tong modification na ginawa ko sa motor ko na maging mas madaling paanda rin sa push start yung motor ko. Gawin lang natin ito hanggang sa kuminis yung transition ng butas na ito. Iwasan nga pala natin sumobra.
Maaari tayong gumamit ng liya para mas kuminis pa yung kinikil natin dun sa butas na nilalabasan ng gasolina na nanggagaling sa pilot jet. Magiging parang ganito nga pala yung transition ng butas sa ginawa nating proseso. Yung pangatlong modification nga pala ay may batid na tulong na nanggaling kay Shopee Racing. Yung item nga pala na nanggaling kay Shopee Racing ay mga maliliit na washer na may butas na 3mm. Pwede rin nating tawagin tong washer na to na shim. Ito nga pala yung actual na itsura niya. Washer lang siya na maliit. Ito nga pala yung itsura niya kapag nakakabit na sa carburetor. Nagmimistulan lamang siyang kalso sa needle natin since walang adjustan yung needle natin. Disadvantage nga pala nitong shim, hindi natin pwedeng ilubog yung setting ng needle natin. Tanging magagawa lang natin puro pataas. Ayan, yung itsura niya kapag nakakabit. By the way, ganito nga pala yung itsura ng stock na stopper itong nabili nating carburetor. Kumuha na lang ako ng stock na needle at throttle piston ng carburetor para ipakita sa inyo kung ano yung dating stopper ng aftermarket na carburetor natin. Ganito siya, nakalock siya sa loob nitong throttle piston. Hindi siya ma-adjust, kaya may ginawa ako. Itong stopper nga pala na ginawa ko, gawa lang to sa PVC. Nulma ko siya ng ganyan para malagyan ng shim yung needle ng throttle piston natin. Kasi kung yung stock na stopper niya, hindi natin malalagyan ng shim. Ito yung itsura niya kapag nakakabit na. Kaya may tapyas para dun dadaan yung kable ng throttle piston. Sukatin natin yung bawat adjustment ng clip position ng adjustable na needle. .5 mm o half millimeter. Sukatin din naman natin yung kapal nitong shim. Approximately 0.5 mm din o katumbas ng isang needle clip adjustment. Bakit nga ba hindi na lang ako gumamit ng adjustable na needle? Ito yung dahilan. 2.5 mm lang siya.
Habang itong stock needle naman ay may sukat na 3 mm. Kumbaga, alog siya dun sa may throttle piston. Ayan. Ganyan siya kung gagamitin natin sa throttle piston ng aftermarket carburetor natin. Ginamit ko pa rin tong stock na needle kahit hindi siya adjustable kasi perfect fit siya dun sa throttle piston ng aftermarket carburetor natin. Okay, linisin na natin tong throttle piston ng carb natin. Malinis naman yung carb ko eh. Ito na linisin natin dahil kinalas ko. Nalikabukan to, syempre. Dapat lahat ng kinakabit natin sa motor natin ay sinukat natin. Ika nga ni Idol Mickey Maso, bawal ang tsamba. First test natin, walang shim sa needle na ikakabit natin itong carburetor natin. Tignan natin kung anong response niya kapag walang shim. Nga pala, itong response test natin sa carburetor, mainit yung makina ko nung tinesting natin to. Higpitan ko na yung clamp ng manifold ng motor ko. Bukod nga pala sa ginawa ko, may iba pa dapat tayong i-consider para maging maganda yung response ng carburetor natin sa motor natin. Dapat naka-port match yung manifold natin sa carburetor natin at yung cylinder head natin sa manifold natin para mas maging maganda yung response nito. Dapat din nasa good running condition yung compression ng motor nyo. Nasa around 160 PSI to 185 PSI. Dapat nyo rin i-consider yung weight ng primary gear ng motor ninyo. Kung nakalighten to, mas madaling pagandahin yung response. Ipihitin ko na yung idle screw sa bilang na kung saan nakatono yung motor ko.
nakita nyo na kung ano yung response kapag walang shim. Ngayon, subukan naman natin na may isang pirasong shim na nakakabit sa needle ng carburetor. Ito nga pala lahat ng shim na dapat na nakakabit sa needle ng carburetor ng motor ko. Pero subukan muna natin na isa yung idinagdag natin. Tignan natin kung ano yung pagbabago. Mapapansin ninyo, nabawasan lang ng onte yung hagok nung isa yung nilagay natin na shim. Ngayon, subukan na natin ikabit lahat ng shim na kailangan ng motor ko. Anim na piraso nga pala yung kinailangan ng motor ko na shim para gumanda yung response niya.
Paalala nga lang pala, bago kayo mag-testing ng throttle response ng motor ninyo, siguraduhin ninyong nasa normal operating temperature yung makina ninyo bago kayo mag-testing ng response ng motor ninyo. Isa-isa lang yung dagdag ng shim natin kapag magte-testing tayo ng throttle response. Nga pala, yung carburetor ko, running siya ng 38 pilot jet at 118 main jet. Hindi nyo pwedeng gayahin yung jettings ko, pero pwede rin kayo magbase dito kung 138 o 135 yung set ng engine nyo. Bawat makina, iba-iba ng hinihinging jettings. Hindi nyo pwedeng gayahin ng gusto yung jetting ng carburetor ko. Maaring mas lumaki yung pilot jet nyo o maaring mas lumiit. Kasi baka kapag ginaya ninyo yung setting ng carburetor ko, tanungin nyo ako ba't ganun, hagop pa rin.